Sa mundong ito, may mga manggagamot ng unang at ikatlong kategorya, at isa na napakamakapangyarihan ngunit walang lisensyang manggagamot na palihim na kumikilos sa ilalim ng lupa, na laging napapalibutan ng mga babae. Lagi siyang handang magpagaling at gawin ang anumang kinakailangan, basta't siya ay nababayaran ayon sa halagang itinuturing niyang makatarungan. Isang batang babaeng duwende ang nagising at binati ng "Magandang umaga" si Zenos. Pagkatapos, dumiretso siya sa kusina upang maghanda ng almusal. Pagkalipas ng ilang minuto, si Zenos ay sa wakas ay bumangon, bumati rin ng magandang umaga sa duwende, at umupo upang uminom ng kanyang itim na tsaa. Ayon kay Lily, sa mundong ito, ang manggagamot ay ikatlong klase kung siya ay nagpapagaling lamang ng mga sugat, ikalawang klase kung siya ay nagpapagaling at nagbibigay ginhawa, at unang klase kung kaya niyang pagandahin ang mundo. Sa totoo lang, ang kwento ng kaharian ng Herzeth ay tungkol sa mga manggagamot, dahil sila ay may malaking ambag sa pag-unlad ng bansang ito, dahilan upang magkaroon sila ng napakahalagang posisyon sa lipunang ito. Ang ospital ang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga manggagamot upang matutunan ang mas sopistikadong mahika ng pagpapagaling at makakuha ng lisensya bago simulan ang kanilang paglalakbay bilang mga manggagamot. Gayunpaman, sa isang sulok ng kaharian, may isang tao na hindi nakatanggap ng formal na edukasyon at wala ring lisensya upang magpraktis ng pagpapagaling. Tungkol sa taong ito, matapos niyang pagalingin ang isa pang pasyente, si Zenos ay tumanggap ng pasasalamat at bayad para sa kanyang serbisyo. Nang makita ang mga baryang mababa ang halaga sa mesa, tumugon ang batang manggagamot na siya ay laging handang magpagaling, kung ang pasyente ay handang bayaran ang halaga. Pagkaalis ng binatang tinulungan, naalala ni Lily na may bibisitahin bahay siya ngayong araw, at ipinaalala ng doktor sa kanya na dapat siyang bumalik lamang sa gabi. Dahil dito, nangakong maghahanda ng hapunan ang duwende habang wala ang tao. Mag-isa na ngayon, sinindihan ni Lily ang apoy at hiniwa ang carrot upang maghanda ng pagkain sa palayok, hanggang sa maamoy ni Carmilla ang niluluto at lumapit upang alamin kung ano ang nakatakdang kainin mamaya. Dahil kung may isang bagay na nagpapasaya sa kanya, iyon ay ang hapunan ni Lily. Hiningi ng duwende na siya na ang bahala, sapagkat siya ay nagsasanay na balang araw ay maging asawa ni Zenos. Dahil nagtitiwala sa kaibigan, sinabi ni Carmilla na magpapahinga muna siya sa kwarto, at lumipad papunta roon upang matulog sandali. Pagkatapos, isang babae na nagngangalang Zofia ang pumasok sa bahay upang hanapin ang doktor. Ipinabatid ni Lily na siya ay umalis upang magbisita sa isang bahay, kaya nagpa siya ang babae na may mga ngiping parang sapiteng na hintayin doon ang binata. Sa totoo lang, umaasa siyang makasama ang gwapong lalaki nang sila lamang, kung siya'y makarating ng maaga, ngunit hindi palaging pabor sa atin ang swerte. Sa kasunod na tagpo, oras na para pumasok si Linga upang hanapin ang pinakakinikilala at hinahanap-hanap na doktor ng mga kababaihan sa Herzeth. Parehong paalala ang ibinigay ni Lily sa babaeng pusa, na nang hinayang na hindi niya tuluyang malamat iyan si Ginoong Zenos habang hinahaplos ang kanyang buntot, o kung anuman ang nais mong itawag doon. Ipinabatid ni Zofia na siya ang naunang dumating at iminungkahi niyang umuwi na ang halimaw. Dito nagsimula ang kanilang labanan ng mga nakakatakot na tinginan, hanggang sa sumali si Lily sa kompetisyon. Katulad nito, dumating din ang isa pang babae na mas maingay pa kaysa sa mga nauna. Sumabog ang pagbukas ng pinto, at si Loa ay dumating upang maglaro ng doktor, kasama ang doktor. Muli, ipinaalam ni Lily na nasa bahay bisita pa rin ang lalaki at hiniling sa dambuhalang babae na ayusin muna ang pinto bago ang kahit ano paman. Nang mabuo na ang buong grupo, inakala ni Loa na dumating sila para sa pagkain ni Lily, ngunit tugon ni Zofia, tanging ang dambuhala lang ang gagawa niyon. Pagdating sa maliit, kinuha ng munting duwende ang kanyang lihim na sangkap at inihulog ito sa palayok. Pagkatapos noon, inimbitahan niya ang mga babae na kumain doon kapag bumalik na si Zenos, at malinaw na sinabi ni Loa na iyon talaga ang plano. Tinanggap ito ni Zofia, dahil naroon na rin naman siya, at kinumpirma ni Linga na lalamunin niya ang pagkain ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, sabik si Lily sa pagsasalo-salo ng pagkain at saka siya nagpaalam upang itabi ang mga nilabang damit. Inamin ni Zofia na ang bango ng pagkain ay pinapatay na siya, at hindi na rin nakatiis si Linga hanggang hapunan, kaya siya at si Loa ay lumapit sa palayok upang kumuha ng pagkain ng mas maaga. Sa pagtikim, nakilala ng dambuhalang babae at ng pusa ang sarap ng pagkain yon.
kaya lumabis sila sa kanilang hangganan at walang pakundangang sinugod ang palayok. Nagbabala si Zofia na hindi ito magugustuhan ni Lily, ngunit sa mas maayos na pag-amoy, nagdesisyon din siyang tikman ito upang malaman kung papasa ito sa panlasa ng doktor. Sa labas, mahinahong ginagawa ni Lily ang kanyang mga gawain sa piling ng mga hayop ng kalikasan, at ang pagkakaisang ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang kailangan niya upang mahiga sa damuhan at huminga ng malalim sa sandaling iyon. Sa kahit anong paraan, nagtataka siya kung babalik ng mas maaga si Zenos. Samantala sa kusina, nagawa ng tatlong mahal ng Herzeth na ubusin ang buong nilalaman ng palayok na nakalaan sana para sa hapunan. Walang takot, sinisinilinga ang dalawa pa, kaya agad na sinamantala ni Lo ang pagkakataon upang gawin din yun. Tinanong ni Zofia kung may amnesia ba ang dalawa, at sumang-ayon ang babaeng pusa na magandang ideya ang magpanggap na wala silang naaalala. Iminungkahi ng dambuhalang babae na maghanda sila ng panibagong pagkain, at naisip ng may ngipin ng Petang na magandang ideya rin yun, ngunit huli na. Habang sinusubukang panatilihin ang kapayapaang nakuha niya mula sa bakuran, dumating si Lily at magalang na nagtanong kung ano na naman ang nangyari. Agad-agad, naupo ang tatlong salarin sa mesa upang ikwento ang nangyari, pero nagkunwaring inosente at parang bagong dating lang. Sa kaunting bawas na pasensya, ibinagsak ni Lily ang kanyang kamay sa mesa at inulit ang tanong. Doon na nagsalita si Zofia at inamin na hindi niya napigilan ang sarili dahil sa napakabangong amoy at tinikman niya ng kaunti ang pagkain. Iginiit ni Linga na kusa raw gumalaw ang kanyang mga braso, habang inamin naman ni Lo na sobrang sarap talaga ng niluto. Nang makita nilang nagagalit na ang duwende, agad na nagtawag ng pulong ang tatlo at napagkasundo ang galit na galit nga ang munting babae. Sa palagay ni Linga, hindi magiging maganda ang panunaw nila, at iminungkahi ni Lo na magpakonsulta kay Zenos, bagamat iniisip ni Zofia na hindi magandang abalahin ng doktor sa ganitong kalokohan. Gayunman, sa kasamaang palad, mas magaspang ang balahibo sa buntot ng babaeng pusa kaysa sa dati, pero umaasa siyang hahaplusin pa rin yun ng doktor, gaya ng nakasanayan. Iniisip ni Zofia na mas malamang pang magturok ng mayonesa sa sarili si Zenos kaysa sa gawin yon, at tugon ni Linga na ang pagseselos ay hindi makakain. Samantala, naniniwala si Loa na dapat magselos ang may ngipin ng Petang sa maskuladong katawan niya, kahit ang paniwala ni Linga ay mas gugustuhin ni Zenos ng 1,000 ulit ang buntot na mabalahibo tulad ng sa kanya. Komento ni Zofia, nawawala na sa usapan ng dalawa, kaya prank ang tinawag ni Linga ang kawawang babae na isang malaking butiki. Tinawag naman ng butiki ang halimaw na isang maliit na aso, at nalungkot si Lo dahil hindi siya nasama sa palitan ng mga insultong walang saysay. Pagbalik sa usapan, malinaw na sinabi ni Lily na magagalit si Zenenho kung mag-aaway silang tatlo, at ang gusto lang naman niya ay makakain ng masayang salo-salo kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa harap ng ganitong taos-pusong pagpapahayag, yumuko si Zofia at humingi ng tawad. Ganoon din ang ginawa ni Linga at nangakong tutulong sa paghahanda ng isa pang hapunan, gayon din si Lo. Sa kahit anong paraan, nalulungkot ang duwende na wala nang natitirang sangkap upang makapagluto muli ng isa pang pagkain. Nang marinig ito, may isa pang nilalang ang lumapit upang usisain ang narinig, dahil tiyak na hindi ito magandang balita. Nagulat si Linga at agad na lumuhad sa harap ni Carmilla, ang nilalang na tila multo na sabik sa pagluluto ni Lily, ngunit ngayon ay nalaman niyang hindi ito matutuloy. Dahil dito, marahil ay magandang ideya na magluto muli ng isa pang nilagang ulam, ngunit sa pagkakataong ito ay may iisang sabaw lamang upang mas sumarap. Matapos sabihin ito, lumuhad din ang dalawa pang salarin sa harap ni Carmilla, ngunit may naiibang ideya si Lily, hindi kasing galit, ngunit mas praktikal. Siguro nga ay mas mabuting maghanap pa ng mga karagdagang sangkap. Siyempre, mas pinili ng tatlong matatakaw ang ideyang ito at dali-daling nagmadali upang kunin ang hinihingi. Pagkatapos, nagtanong si Carmilla kung hindi ba dapat mas nagalit pa si Lily sa kanila, ngunit inamin ng dalagang may gintong buhok na siya ay kalmado lamang. Kung siya raw ang nasa sitwasyon, at ininom nila ang kanyang mga inumin, tiyak na isusumpa niya ang lahat ng babae. Sagot ng duwende na mas mahinahon siyang kumikilos dahil siya ay mas matured at gusto niya kapag magkakasama ang lahat. Para sa kanya, ang tunay na problema ay hindi niya alam kung magagawa pa niya ang pagkain bago pa makabalik si Zenos. Sa kabilang banda, naglalakad si Zenos sa mga lansangan ng lungsod sa huling bahagi ng hapon,
hanggang sa may isang dalaga ang dumaan sa harap niya na halatang nasasaktan. Isang lalaki na may masamang tono ng boses ang lumitaw mula sa kanyang likuran matapos siyang hanapin kung saan-saan. Sabi ng dalaga, pumunta siya sa ospital dahil sumakit ang kanyang tiyan, ngunit hindi siya napansin dahil wala siyang pambayad. Hinablat ng lalaki ang buhok ng dalaga at malinaw na ipinahiwatig na hindi sapat ang sakit ng tiyan para makapahinga ang isang alipin. Pagkatapos nito, marahas niyang isinama ang babae. Dinala ng lalaki ang babaeng kalahating halimaw sa isang sementeryo at inihagis sa ibabaw ng isang luma at maruming nicho, na sa kanyang paningin ay perpekto para sa isang kalahating tao tulad niya. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang anino ang lumitaw mula sa nicho at pumasok sa katawan ng babae. Nang hindi niya namamalayan, sinipa ng amo ang tiyan ng alila ng malakas at may paghamak, at pagkatapos ay umalis habang sinasabi na pakakainin lamang ang alipin kung makapapakita ito ng resulta. Sa sinabi niyang iyon, tumayo siya at buong pananabik na pinunit ang tiyan ng lalaki, habang ang isang masiglang enerhiya ay bumalat sa kanyang katawan, na parabang dinagdagan pa ang kanyang di pantay na lakas. Nang makita ng lalaki na lalong umiinit ang sitwasyon, tumakbo siya sa bahagi ng lungsod na wasak na, sumisigaw ng tulong, hanggang muling mapadpad kay Zenos. Nagmakaawa siya sa binata na makialam, ngunit kinwestiyon ni Zenos ang pagiging makasarili ng lalaki. Sabi ng lalaki, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho, ngunit bigla niyang iniba ang paksa at sinabing may kinalaman lang ito sa agrikultura. Sa kabila nito, malubha na ang kanyang mga sugat at handa siyang magbayad kung may magagawa ang binata. Sa parehong sandali na muli nang lumitaw ang halimaw upang atakihin ang kanyang amo, itinulak ng manggagamot ang katawan ng biktima upang hindi ito mamatay. May halong pangungutya, tinanong ni Zenos kung ano ang nangyari at bakit ganoon na lang ang galit ng babae. Sa kanya iniwasan ang mga batong ibinabato nito sa kanya. Hiniling ng amo ng alila na tapusin na ng binata ang babae, ngunit tumanggi si Zenos, dahil hindi raw siya pumapatay ng tao. Galit na galit, iginiit ng lalaki na hindi pwedeng mamatay ang isang aristokratang tulad niya sa isang napakaliit na bagay lamang, at kung sakaling mamatay ang alipin, madali lang naman daw bumili ng isa pang kapalit. Sa narinig niyang ito, bumalik sa alaala ni Zenos ang isang traumatikong karanasan at ipinahayag niyang ang kanyang layunin ay iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Sa sandaling yun, inihagis ng kalahating tao ang isang napakalaking bato sa manggagamot, ngunit pinuno niya ng mana ang kanyang kamao at binasag ito sa maliliit na piraso. Nagulat ang aristokrata at nais malaman kung anong klaseng manggagamot ang kayang gumawa ng ganoon. Mabilis na gumalaw ang babae sa loob ng labanan, at alam ng doktor na ang bilis niyang iyon ay hindi karaniwan kahit sa kanyang lahi. Gayunpaman, gamit ang mahiwagang kalasag, napigilan niya ang isang atake at naitaboy ang kalaban patungo sa isang gumuho ng bahay. Dahil mahina na ang estruktura, bumagsak ang pader nito at nadaganan ang aristokrata. Matapos maresolba ang labanan, lumapit si Zenos sa kalahating tao upang tulungan itong tumayo. Ngunit tila masyadong natatakot ang babae upang tumanggap ng tulong. Bukod pa rito, muling nagpakita ng malakas ang malas na aura na bumabalot sa kanyang katawan, kaya naunawaan ng doktor na siya ay sinasaniban. Kaya't inilagay niya ang sariling braso sa bibig ng babae at ginamit ang kanyang kapangyarihang pagpapagaling upang palayasin ang sumasanib. Habang sinusubukang unawain kung anong klaseng agrikultura ang may kinalaman sa mga alilang sinasapian ng mga espiritu ng mga patay, winasak ng manggagamot ang masamang anyo at ginamo ang sugat. Nang makita niyang pinagaling ng binata ang bali ng binti ng alila sa loob ng ilang segundo, lumitaw mula sa mga guho ang aristokrata at kinilalang ang doktor na ito ay labis na makapangyarihan. Sa isip niya, nakiusap siya para sa tulong, ngunit tumugon si Zenos na tapos na ang kanyang duty para sa araw na ito, kaya tinanong niya kung maaari na lang bukas. Ipinaliwanag ng Maharlika na kinabukasan ay patay na siya at iginiit na pagalingin siya ngayon din, kaya humingi ng karagdagang bayad ang doktor. Ilang gintong barya ang ibinigay sa kanya, ngunit malayo ito sa halagang nais sana ni Zenos. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang manggagamot sa ilalim ng lupa at wala siyang lisensya. Dahil dito, hiniling niyang ang alipin ng aristokrata ang ibayad bilang kapalit. Pumayag naman ang Maharlika at siya ay pinagaling. Dinala ni Zenos ang babaeng kalahating halimaw sa kanyang bahay, at ipinaalam sa kanya na siya ay binili na, saka tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Nang tumugon ang babae na ang pangalan niya ay Til, inutusan siya ng lalaki na maghubad,
dahil mahal ang pagkakabili sa kanya at nais niyang malaman kung nasa maayos pa itong kondisyon. Pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, ginawa ng babae ang ipinag-utos. Doon na diskubre ni Zenos na mayroong bato sa apdo ang babae na nagdudulot ng pamamaga. Walang pag-aalinlangan, lubusang pinagaling ng manggagamot ang kalahating tao na hindi maunawaan kung paano niya ito nagawa ng walang anumang orasayon o magic circle. Natural lamang na nagpasalamat siya sa ginawa ng binata, ngunit nais ng kanyang amo na ipakita rin niya ang serbisyo bukod sa simpleng pasasalamat. Tiniyak ni Till na maaaring hilingin ng kanyang amo ang kahit anong nais nito, kaya iniabot niya sa kanya ang isang kwaderno at inutusan siyang maghanap ng isang bagay. Agad na umalis ang alila upang hanapin ang bagay na hinihingi at natagpuan niya ang isang halaman na eksaktong hinahanap ng kanyang amo. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, nais niyang malaman kung yun lamang ba talaga ang trabaho niya, dahil inakala niyang may iba pa siyang dapat gawin. Gayunpaman, tiniyak ng manggagamot na tapos na ang kanyang gawain. Lalong nalito si Till at sinabing pakiramdam niya ay may utang pa rin siya, ngunit gaya ng sinabi na ni Zenos, nabayaran na niya ang kanyang utang. Sa katunayan, ipinaliwanag niya na palagi siyang humihingi ng makatarungang kapalit para sa trabahong ginagawa niya at nagbabayad din siya ng patas para sa trabahong inaasahan niya mula sa iba. Sa kaso ni Till, natagpuan niya ang mga dahon na hindi kayang hanapin ni Zenos ng mag-isa, kaya't ang halaga nito ay katumbas ng ginawa ng doktor para sa kalahating tao. Dahil dito, pareho na silang walang utang sa isa't isa. Kasabay nito, pinunit ng binata ang kontrata ng pagkaalipin at ipinaalam sa kanya na ang kanyang buhay ay pagmamay-ari na niyang muli. Sa labis na tuwa, inamin ni Till na hindi pa niya alam kung ano ang nais niyang gawin mula ngayon, ngunit mabubuhay siya upang matuklasan yun, at babalik siya upang sabihin sa doktor kapag nalaman na niya. Bukod pa roon, nais niyang malaman kung maaari siyang bumalik balang araw upang muling makita si Ginoong Zenos, at kinumpirma nito na maaari na palagi siyang maaaring lumapit sa kanya bilang isang lihim na manggagamot, basta't may maya-alok siyang kabayaran, syempre. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik sa bahay ang doktor at sinalubong siya ni Lily, na agad na nagpabatid na hindi pa handa ang pagkain. Sa sandaling yun, dumating ang tatlong magnanakaw ng hapunan dala ang mga sangkap. Kasama nila, lumitaw si Carmilla at nagkomento na tila sobrang saya ni Zenos, na para bang may bagong babae siyang nakilala. Matapos siyang asarin, bigla rin siyang naglaho tulad ng kanyang pagdating, habang masiglang ipinagdiwang ni Lily na makakagawa na sila ng maraming pagkain gamit ang lahat ng kanilang dala. Halos hindi na makapaghintay si Zenos, habang si Lily ay nangakong maghahanda ng itim na tsaa para sabay-sabay nila itong pagsaluhan. Panoorin ang mga video na lumalabas sa iyong screen at mag-subscribe upang hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi.